Okay. Good morning, Ka-Alpha Adventure Farms. Galing ang tanong na to kay KR Robles. Basahin natin ha. Basahin ko para sa inyo. Hello po sir, good day. One of my problems is cannibalism or pecking. Feather pecking ang ibig niyang sabihin doon. No? Cannibalism or feather pecking sa mga 1 month old and above. Ano po ang magandang remedy at advisable po ba na putulan sila ng tuka? Rhode Island Red, Black Australorp, and Buff Orpington po ang mga alaga ko. Salamat po. KR, i-share ko sa iyo kung ako ba ay naranasan ko na yung nagpe-feather pecking at cannibalism yung mga manok. Nung nagsisimula ako sa pag-aalaga ng manok sa unang taon ko, yes, na-experience ko yan, no? Dumating pa sa point na kapag mag-check na ako ng manok, meron akong isang sisiw doon na wala na siya halos laman loob. At inuuna nilang butasan yung katawan doon sa bandang puwitan. Kapag feather pecking kasi sila, yung puwit ang una nilang tinutuka-tuka ng kapwa nila, hindi ang sarili nila, ng kapwa nila manok. Bakit? Kasi doon unang dinudugo attracted sa pula ang mga manok. Once may nakita silang dugo, tuloy-tuloy na yan. Ngayon, ano ba ang punot dulo? Bakit nagkakaroon ng feather pecking? Or bakit sila nagkakainan ng ganon? Bakit nila pinapadugo ang bawat isa? Ang punot dulo niyan ay kagutuman. Nagugutom or kinukulang sa pagkain ang ating mga alagang hayop. No? Ngayon, siguro sa iba sasabihin, sir, umattend na ako ng seminar mo. Sinusunod ko naman yung feeding program mo. Bakit yung mga manok ko nagiging cannibal pa rin sila? Ibig bang sabihin nun, kulang yung pinapakain ko ayon sa feeding program ko? Maaaring mabilis ang kanilang metabolism. So ang gagawin natin nun, bibigyan natin sila ng snack. Ang ginagawa ko, binibigyan ko sila ng snack doon sa 12 noon, 12 to 1 or 12 to 2, ganyan. Anong snack ito? Diyan ko na sila binibigyan ng mga padahon-dahon. Nagsasabit ako ng dahon ng malunggay, dahon ng madre de agua, dahon ng mulberry, or yung even carabao grass dyan sa paligid namin. Naglalagay na ako sa palanggana. Or kaya corn grits. O kaya kapag yung mga reject na mga prutas sa paligid namin, mga pakwan, pag panahon ng pakwan, kapag panahon ng mangga, yung mga nagsisilaglagan sa puno ng mangga na hinog na, binibigay ko sa mga manok yan. Kamatis, yung mga reject. Pinapakain ko sa kanila, pampalipas ng kapag ng pagkabagot, no? Or kapag kinulang na sila ng maaga nilang naubos, no? Kasi kung lalampas naman ako doon sa feeding program ko, ibig sabihin nun, mag-i-increase ang expenses ko. Business ang ginagawa ko, hindi lang naman paglilibang, no? Paglilibang at business at the same time. So ayoko naman na para madagdagan ng tuwa ko, madadagdagan din ang gastos ko. Ayoko naman umabot sa ganon dahil hindi lang naman isang dosena ang mga inaalagaan ko. No? Marami na itong inaalagaan ko. So hindi po pwedeng pasobra. So pamatay boredom at pangtapal doon sa temporaring kagutuman nila, maaga nilang naubos bibigyan ko sila ng mga pinagbabanggit ko sa inyo kanina. Okay? Diyan na ako pwedeng magpakain ng wet feeding ng darak kapag lunch, 12 to 1, para hindi sila nagpe-feather pecking kasi wala talaga silang ibang pupuntiryahin dyan kundi yung kapwa nila kapag sila ay gutom na or nababagot na sila. So para ma-divert yung kanilang attention doon sa default nila na feather pecking or cannibalism, bigyan mo sila ng pwede nilang pagkaabalahan. Okay? So, ano pa ba yung mga tinanong na iba dito? Advisable ba na putulan sila ng tuka? Okay. Ang pagpuputol ng tuka sa mga commercial farms, hindi po pwedeng sa kahit na anong edad na lang. No? May tamang edad kung hanggang kailan ka lang pwedeng magputol ng tuka. No? Kung ang manok mo ay nasa 2-month-old, 3 months na yan, ay hindi na advisable na putulan ng tuka. Ang pagpuputol ng tuka
At saka hindi basta-basta kahit anong gamit na lang yung pamputol mo. Ano? Sa mga commercial farms, laser. Ay, laser pa. Tawag dito. Infrared ang ginagamit na pangputol sa kanilang tuka. No? At kung puputulan sila, dapat wag lalampas yung edad na 7 days. 7-day-old. Dapat maputulan na sila. Sa ibang commercial farms, on the 2nd day, nagpuputol na sila ng tuka. At saka may measurement yan. No? Hindi po pwedeng pagtripan mo kung gaano kahabang tuka ang gusto mong putulin. Hindi po pwedeng ganon. On another video, pag nalugaran ko, yung topic natin ay patungkol lang sa pagkakat ng tuka. Sige. No? Debeaking ang tawag doon. No? Debeaking. De-beaking. B-E-A-K-I-N-G. Debeaking. No? Pwede mong putulan ng tuka, KR, pero basta pag nagputol ka, dapat hindi sila mas matanda pa sa 7-day-old. Pero kung mga breeders yan at magbebenta ka, para sa akin lang naman, mas gusto ko yung buuan tuka ng aking breeder kaysa doon sa putol yung tuka niya. No? Kung ikaw ay magbebenta ng mga breeders, pero kung pang personal consumption mo lang, no, kahit ano pa itsura ng tuka niya dahil sa iyo lang din naman yan, no? Walang ibang tao ang magbibigay ng puna, no? Pag hindi mo ibebenta sa ibang tao, pwede siguro yun, no? Pero kung magbebenta ka ng breeders, I don't recommend debeaking. Personally, parang ayoko itsura ng manok ng breeder ko na putulan tuka. Hindi ako nagagandahan, no? So bottom line, KR, yung pagkain. No? Tsaka ganito yan, paano kung naumpisahan na yung ugali nila na feather pecking at let's say ilang linggo na nilang nakaugalian yon or ilang buwan na, tapos dun mo palang kukumpunihin na ay ganun ba? Kulang pala yung pagkain, dun mo palang i-repair. May chance na hindi na nila ma-unlearn kasi na-develop na nila yung habit kahit sapat-sapat na, minsan sobra pa yung pinapakain mo, kung matagal-tagal na nilang nakaugalian yung papatayin nila isa't isa, baka hindi na nila ma-unlearn yun, no? Kaya sa umpisa pa lang, ang recommendation ko, bantayan ang behavior ng ating mga alagang hayop and do the necessary adjustments kaagad. Kung meron kayong consultant, kagaya ko, isa akong farm consultant, kung meron kayong consultant, ibato nyo kaagad yung na-observe nyo dun sa consultant ninyo para yung consultant ninyo makakapagbigay siya ng advice kung anong dapat at pwede ninyong gawin immediately. Mahirap yung nag-observa kayo and then yung observation nyo, pinatenga nyo ng 1 buwan muna bago kayo humingi ng tulong. Mahirap yun, baka na-develop na yung habit. No? Kapag ka na-develop na ang habit, kagaya ng pagkain ng itlog, no? Yung hen mo ay nangangain ng itlog, no? Inuunahan ka pa. Kung late ka na maturuan siya na i-unlearn yon, ang ginagawa ko, kinakal ko na yung hen na yan, no? No? 'Di ba sinabi ko sa iba kong mga video, yung mga nangangain ng itlog, hinihiwalay ko sa grupo yan, binabartolina ko, pinapaliguan, nakabartolina ng 7 days. After 7 days, binabalik ko sa grupo niya. And then, obserbahan ko kung meron pa rin nangangain ng itlog. Kung nangangain pa rin yan, tapos na. Wala nang chance. Wala nang second chance. Papakatay na kita. Otherwise, hahawaan mo ng behavior na gano'n yung mga kasamahan mo. Same thing with cannibalism. No? So, proactive tayo dapat. Proactive ang approach, hindi reactive. Kasi mas magastos at masakit sa pakiramdam yung reactive approach. Minsan napagastos ka na at hindi pa siya tumino. Gumastos ka na, nauwi rin sa pagkatay. Okay? At ang isa pang concern, very concerning doon yung ibebenta mong breeder, meron palang ugaling na develop na ganon. Yun ang pangit no? Ipapasa mo yung problema sa customer mo. No, yun ang mas masaklap doon. Ikaw na breeder wala kang kay standard.
alam mong may problemang ganun na behavior ang manok mo, ibinenta mo pa as a breeder. Yun ang mahirap. Ang sasalo sa problema nun, yung buyer mo. No? So pagdating sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yung patayin yung mga manok. Okay? So, ayan. Dito sa Alpha Adventure Farms, kapag may undesirable na behavior, bibigyan ng isang chance. No? Gagawin yung remedy na pwede namin gawin. After that one chance at hindi ka tumino, ulam ka namin. Uulamin ka. O siya, dun sa mga gustong bumili ng mga Rhode Island Red, Black Australorp, tsaka Buff Orpington, punta lang kayo sa website ni Alpha Adventure Farms. alphaadventure.com, and then nandun yung mga pagpipilian ninyo, mga presyo. alphaadventure.com. Ito website. Ayan. Punta lang kayo sa cellphone ninyo, sa laptop, pwede nyo bisitahin. alphaadventure.com. Okay? So sana may nakatulong sa iyo itong video na to. Ano pangalan nung nagtanong? KR Robles. Okay? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.